Nung kayo ni Mama Bob, parang, apo ba ni Mama Bob si ano, o anak niya talaga, si Angeline? Bakit parang di magkasama yung nanay Oo. ko tsaka tatay ko sa isang bahay? Di ba dapat pagka mag-asawa ganun? Oo. Yung pala kasi pamangkin nga ni Mama Bob si Papa. Yung biological mother ko naman, binalak po na ipa-abort ako. Tama ba? May kapalit na pera yung 10,000 pesos po. 10,000 pesos kapalit si Angeline Quinto. Yes po. Oo. Yun ang biyalag ako. Tapos ang sinusumbat sa akin, parang, nanay mo rin naman si Nanay Susan. Sana tulungan mo yung nanay natin. Nanawagan po ako kay Ate Angeline Quinto. Hindi mo ba naisip na baka kaya nawala ang Mama Bob dahil yung obligasyon mo dapat para sa akin na? Kasi pag hindi ako nakakapagbigay, tatakutin ako. At kasama natin ngayon ang Power Diva. Walang iba, Miss Angeline Quinto. Hi, Mama Oji! Tagal ko nang gusto makarating dito eh. Talaga ba? Oo. Totoo. O ayan, nagkaharap na kami ni Angeline. Alam mo, natandaan ko bigla nung namatay si Mama Bob. Opo. Di ba? I was there. Tapos yung kwento mo tungkol kay Mama Bob. Yes, Mama Oji, nagpunta kayo dun sa wake ng mama di ba? ko. Kaya sabi ko, paano na kaya si Angeline? Wala na si Mama Bob. Eh, parang yun ang ano mo, lakas mo, source of Yes, strength opo. mo. Matagal ba bago ka naka-recover or naka-move on? Alam mo ba, sa totoo lang, hanggang ngayon naman, parang hindi pa rin talaga ako okay. Ang maganda lang po kasi, syempre, sa sobrang busy, so wala ka namang time din mag-iiyak. Pero, nandun pa rin ako sa stage na ganun. Kasi, pag nasa bahay lang ako, may mga times din po talaga na sobrang iyak ako ng iyak pa rin. Kahit naliligo ako. Talaga? Yes. Hmm, 5 years na ang mama eh. Oo, kasi nga, kung may mga sulok doon o areas doon sa bahay niyo na naalala mo si Mama Bob. Yes, ma. Yung bahay na niregalo ko, yung dream house namin ng mama ko. After po nawala ang mama, binenta ko yung house. Kasi, yun nga po, parang araw-araw na gigising ako, lahat ng sulok doon sa bahay, kung saan siya lagi. Naaalala mo. Nakaupo, sabay kami kakain. So, doon ako nahirapan. So nung nakalipat ka na, Nung nabawasan lang. Nung nakalipat ako kasi, Mama Oji, buntis po ako kay Silvio nun. Pero nandun pa rin yung alaala ni Mama Bob na siguro kung nabubuhay si Mama Bob, andito siya. Favorite niya to. Yes, may oo ganun naman. ka? Oo. Alam na alam ko kung saan siya tatambay. Lalo kung naabutan niya po si Silvio at Silvia. Baka may sariling lugar yung dalawang bata sa kwarto ng mama ko. Pero nung time ng struggling days ni Angeline na sumasali ka sa singing contest Sa amateur po. hanggang sa Star Power, Opo. asan si Mama Bob doon? Yung hinayaan ka lang ba niya? Ikaw gusto mo yan, go. Pero nandun ba siya lagi? Ayaw niya nung una, Mama Oji. Yes. Pero alam niyang may tinig ka. Alam niya po. Kasi dati syempre, nung bago ko sumali sa mga contest, kumakanta-kanta na po ako sa mga burol. Totoo. Yes, ma. Parang naimbitahan ako. Ako naman kasi dati, syempre, 1,500 din yung bayad sa akin doon. So, pupunta ako sa mga burol, ganyan. Tapos, mga dibu, mga kasal. Yun yung mga kilala lang naman po namin. So, parang doon nag-start. Tapos, hanggang sa nasubukan ko sumali ng amateur singing contest, sabi ko, ay, ang laki pala ng premyo dito. Unang sali ko ng contest, hindi ako nanalo. Kahit sa third place, hindi po ako pumasok. Nung second kong sali, second place ako. So, 2,000 ang inuwi ko noon. Siyempre, kaya nga ako sumasali, gusto kong mabigyan si mama ng pera. Kasi feeling ko, pag nabibigyan ko siya ng pera dati, mabait siya sa akin. Medyo may pagka-stricto rin ba siya? Medyo, opo, kasi siyempre, mag-isa lang ako na anak niya. So, nung nasa Star Power ka na, si Mama Babang lagi mong kasama, nasa studio, ganyan. Ang kwento niyan, Mama Oji, nung nag-start po akong mag-audition sa Star Power, walang nakakaalam, kahit si Mama Bob. Kasi doon ako nanggaling na baka matalo na naman, mag-expect na naman yung ibang kamag-anak ko. Alam mo yun? Okay. Manalo-matalo, sa akin na lang to, parang ganun. Pero sinubukan ko. 19 years old ako noon, nung sumali ako sa Star Power. So parang yun na po yung last na singing contest na binigay ko sa sarili ko. Kasi yung ibang mga kasama ko, babata na, 16 years old, 17. So sabi ko, baka... Pag hindi pa binigay sa'yo? Opo, baka pag hindi pa po ako nanalo dito, baka hindi talaga ako para sa pagkanta. Ang pangalawang nasa isip ko noon, matalo ako dito, mag-a-apply ako na sa restaurant. Gusto kong magtrabaho sa restaurant. Talaga? Opo, yung kahit assistant ng chef, ganyan. Basta sa kusina, gusto ko pong magtrabaho na nagluluto, ganun. Yun yung nasa isip ko. Parang naka-ready na yung isip ko noon. Sabi ko na, pag hindi pa ako nanalo dito sa Star Power, sabi ko, meron pong malapit na chowking sa amin. Parang gusto ko mag-apply ng ganun.
sa choking. Oo, ganun. Hindi nangyari. So, eto dahil naman. binigay ni Lord. So, nung nanalo ako, Mama Oji, Star Power Grand Finals, wala ang Mama Bob. Wala Kasi siya. yun po yung time na kaka-opera niya lang at nilagyan siya ng pacemaker. So, pinagbawalan siya ng doktor manood. Kasi dahil sa mga speaker, bawal ang radiation, mga ganyan. So, nasa bahay lang siya. Ano yung pinaka naaalala mo kay Mama Bob na hindi mo makakalimutan? Si Mama kasi, sobrang maalalahanin. Alam mo ba na, minsan pag gabing-gabi na ako umuwi, magugulat ka, may tatawag sa akin. Pinapaloadan niya na yung mga kasama ko sa bahay. Kasi para i-check, nasaan na si Angeline? Pauwi na ba kayo? Tapos, pagka nag-out of the country shows, alam niya po ang araw ng uwi ko ng Pilipinas. Nasa airport pa lang ako sa ibang bansa, kausap ko. Video call kasi bawal siyang magdikit ng cellphone kasi may pacemaker, diba? So, kausap ko sa video call. Nandito kami sa Tagaytay ngayon, ha? Sabi ko, anong ginagawa niyo dyan, ma? Kakatapos lang namin magsimba, tapos bibili ako ng mga beef. Kasi paborito ko yung bulalo. Papaluto niya yun. Ganon siya. Excited ka laging umuwi, silbihan. yes. At saka yung, si Mama kasi ang sarap kabiruan nun eh. Yung kahit 70 plus na, alam mo yun. Pag binibiro ko, parang bata pa rin siya. Nung kayo ni Mama Bob, parang, apo ba ni Mama Bob si o anak niya talaga, si Angeline? Medyo yung ibang tao talaga dun nalilito. Ano ba? Kasi ang biological father ko po ay pamangkin ni Mama ko, ni Mama Bob. So, relative ko talaga si Mama Bob. Yung tunay kong lola, kapatid niya. So, paano ka napunta kay Mama Bob? Ang layo Yung anak ka ng pamangkin niya. Yes, paano ka napunta kay Mama Bob? Si Mama Bob kasi walang anak? Wala po. Kasi Mama Oji, yung biological mother ko naman, nung time na yon, siguro dahil sa magulo ang isip, parang binalak po na ipa-abort ako. So, nung nalaman ng Mama Bob, sabi niya dun sa nanay ko, huwag tutuloy yan. Gusto mo ibigay mo sa akin. Yun. Kaya, salamat kay Mama kasi natuloy akong mabuhay sa mundo. So, yung kwento na yan, kinuwento ni Mama Bob sa'yo. Yes po. Ito ang kwento ng pagkatao mo. Yes po. So, nung first time mo na malaman ito, anong initial reaction mo? Nung una kong nalaman na adopted ako, parang nagalit ako. Hindi ko alam kung bakit ganun yung pakiramdam. Parang nagalit ako na bakit hindi ko kilala yung tunay kong nanay. Bakit iba yung nag-aalaga sa akin? Parang ganun yung dating sa akin. Kasi nalaman ko po yun, elementary po ako eh. Parang mga 6 or 7 years old ako. Pero syempre, alam ko na ibig sabihin ng ampon. Kung ampon ka, hindi mo siya tunay na nanay. Parang ganun. So yun yung naging question sa akin. Tapos parang nagagalit ako, hindi ko alam kung bakit. And parang every time po na nakakasama ko yung ibang mga kamag-anak namin, naririnig ko, kamukha ni Susan. May mga ganun. Sabi ko, sino si Susan? Hindi ko alam, yun pala yung biological mother ko. Kamukha ni Susan, mga ganun. So, si Mama Bob na ang tumayo at nakagisnan mong nanay? Yes, ma. Since birth? Yes po. Actually, Mama Oji, si Mama Bob po ang naglabas sa akin sa hospital. Nung pinanganak ako sa Pabelya, siya yung naglabas sa akin sa hospital. So kaya, baby pa lang ako, Quinto na po yung dinadala kong apelido. Dahil hindi nag-asawa si Mama Bob? Hindi po. May boyfriend siya noon. Oo. Kinukwento lang naman ito, ma. Siyempre, naiintindihan ko na ang mga bagay-bagay. So, nagkaroon ng boyfriend ang mama ko dati, bago po ako ampunin ng mama ko, police daw. Kaya lang, yung police, ayaw akong i-adopt. So, mas pinili ako ng Mama Bob. So, naghiwalay sila ng boyfriend niya. Ka-live-in niya yun. Pero hindi ko po naabutan. So, buti si Mama Bob noon meron sa buhay? Yes po. Dahil sa pagrarasyon ng barbecue sa mga universities, yan, nakaipon si Mama sa pagtitinda ng barbecue. So, yun yung bumuhay sa aming dalawa hanggang nakapag-aral po ako. So, nasaan ka nun kung nagrarasyon siya ng mga nasa bahay po. Barbecue? Ako baga may mga tauhan siya. Ganun. Meron din kaming parang pamangkin ng mama ko na pinapakiusapan niya para bantayan ako, tapos bibigyan niya ng baon sa school. Ganun. Pero si Mama Bob din ang nagkwento sa'yo kung ano yung dito ka galing, ito yung pamilya mo, ito yung mga kapatid mo, ito ang bilang ng mga kapatid mo. Yes, anong kwento niya? Bata pa lang ako, ma, napapansin ko every weekends, pumupunta kami ng Las Piñas. So, doon ko nakilala yung biological father ko. Sabi ko, ito pala yung tatay ko. Kasi hindi ko siya kasama na lumaki. Kasi, syempre, pinalaki din ng tatay ko yung kuya ko, tsaka yung kapatid kong bunso. Dalawang lalaki po yun. So, ako lang talaga yung napunta kay Mama Bob. So, every weekends, pag after ng school namin, punta kami doon, dadalawin namin yung papa ko. Yun, na-meet ko si papa doon. Sabi ko, ito pala yung papa ko. Ang tanong ko doon sa sarili ko dati, bakit hindi sila nagsasama sa isang bahay? Yung, alam niyo yun, syempre, bilang bata, bakit parang di magkasama yung nanay ko tsaka tatay ko sa isang bahay? Diba dapat pagka mag-asawa, ganun? Yung pala kasi, pamangkin nga ni Mama Bob si Papa. Akala ko si dati mag-asawa sila.
Akala ko mag-asawa sila. Siyempre, alam mo, nagsasabi sa akin. Tapos, tuwing magkikita yung mama ko tsaka si papa, nagmamano yung tatay ko kay Mama Bob. Yun, hanggang lumalaki ako, doon ko naintindihan. Okay. So, ilan ang kapatid ni Angeline? Sa mom side ba to? Sa biological mother? Sa biological. At meron ka rin bang kapatid sa tatay? Sa tatay? O magkasama na ba sila noon? Hindi po. Magkaiba, ma. Yung kinalakihan kong kuya, iba rin yung nanay niya. Kapatid ko po siya sa tatay. Pero yung bunso, buo. Nanay at tatay pareho kami. Then sa mother side po, dun sa tunay kong nanay, kung hindi ako nagkakamali, parang 12 kami or 13, parang ganyan. Ako po yung panganay sa babae. So bago ako, may isang lalaki pa po na panganay. Sorry pero walang paghahabol mula sa biological mom mo sa'yo nung nasa poder ka ni Mama Bob? I mean, walang attempt na na-realize niya na ba't ko ba ito binigay kay tita? Hindi ko naman alam pero kasi nung taon na nakilala ko si Nanay Susan, syempre buhay pa ang mama nun. Kakapanalo ko lang nun sa Star Power, ma. Siguro mga 2011 or 2012 po yun, na-meet ko siya. So yun yung unang-unang beses na nakilala ko si Nanay Susan. Angeline, inano mo ba? Parang minsan ba naisip mo, sana naramdaman ko kayo nung bata ako? Well, alam mo ma, yun lang yung medyo kinakasama ng loob ko. Kasi nung buhay pa si Mama Bob, siya pa yung nagsasabi sa akin na, pag meron kang ekstrang pera, bigyan mo si Nanay Susan mo. Lagi pinapaalala ng mama ko, syempre ako ma, syempre pag may ekstrang pera naman ako, magbibigay ako. Syempre nanay kita diba? May times din po na nagbibigay ako ng pang-grocery, pag may chance. Kaya lang nung nawala ang mama ko, dun sumama yung loob ko, bakit parang hindi ko maintindihan kasi parang dahil pang hinihingi sa akin. Nung nawala ang mama ko, parang, teka lang, parang bakit kahit kamamatay lang ng mama ko, bakit parang ang dami ko pa rin dapat ibigay sa inyo? Pati yung ibang kapatid ko na dumating sa point na sumagot na rin ako kasi yun yung time na na-COVID ako. First time ko pong magka-COVID nun. Tapos ang sinusumbat sa akin, parang, nanay mo rin naman si Nanay Susan. Sana tulungan mo yung nanay natin. Dahil ikaw yung nakakaangat. Ginagawa ko naman. Pero kung sobra-sobra, pati ko naman kayang lahat. And ayokong isipin na parang masaya pa kayo nang wala ang Mama Bob ko. Kasi pag hindi ako nakakapagbigay, tatakutin ako. Papa-interview siya sa Wish Ko Lang. Tama ba yun? Totoo ba? Yes, ma. Mahal ko yung nanay ko, syempre. Nagkakilala kami, hindi ako nagalit sa kanya na dapat nga, magalit ako, bakit ganun? Hindi, kasi yun ang tinuro naman ni Mama Bob sa'yo, huwag kang magalit sa nanay mo. At naintindihan ko naman na kasi bago pa kami magkakilala, naintindihan ko na ayun pala yung pinanggalingan ng lahat. Kaya ako inampo ni Mama Bob. Kasi baka nung time na yun, hindi niya ako kayang buhayin. So, mas mabuting ibigay na lang ako kay Mama kasi mas magiging maayos yung buhay ko. So, paano yun? Pag nangihingi sa'yo, bigay ka kaagad o may talak ka muna bago nung una, ma. Kaya lang habang tumatagal, parang nararamdaman mo na parang gawa-gawa na lang to. Parang gumagawa na lang ng paraan para makapagbigay ka. Tapos kapag hindi ka nakapagbigay on time, parang, ayoko na lang basahin yung message kasi masasaktan na naman ako. Parang ganun. Talaga? So, ganyan ngayon kayo? Yes po. Kasi Ma'am Oji, meron pa po akong isang kapatid sa Nanay Susan na nagpanawagan sa isang resto bar. Siguro malapit sa kanila yon. Nakita ko yun online may mga nag-send sa akin. Ate, nanawagan po ako kay Ate Angeline Quinto. Kailangan ko ng tulong. May ganun. Parang, ano ba yun? Bakit ganun? Kinol may attention nun? O kinausap mo siya? Hindi. Hinayaan ko lang. Kasi ito po yung kapatid ko na madalas din kumokontak sa akin at grabe ako sumbatan. Na parang, sabi ko nga sa kanila, ang swerte nyo nga kayo. Naalagaan kayo ng Nanay Susan. Ako hindi naman. Baka pwede this time, baka pwedeng kayo naman ang magbigay kay nanay. Pwedeng tayo, yung di ako lang, parang ganun. Na-hurt ka ba nung malaman mo na para makuha ka ni Mama Bob, parang nagbayad pa siya? Yes! Tama ba? May kapalit na pera yung... 10,000 pesos po. 10,000 pesos kapalit si Angeline Quinto? Yes po. Nasaktan ka? Oo naman, ma. Oo naman. Parang, yun lang ba yung halaga ko? Yun lang ba yung halaga ko? Pero kasi, pag naririnig ko po yung ganyang nangyari sa buhay ko, parang pinagpapasalamat ko na lang din Kasi kung di dahil kay Mama Bob, baka hindi ako buhay ngayon. Diba? Kasi unang-una pa lang, nasa sinapupunan pa lang ako ng Nanay Susan, si Mama Bob na nagligtas sa akin. Diba? Na supposedly, yes, papatanggal ka. Ba't yun ang naisip pala ng nanay mo? Kasi nung time po na buntis siya sa akin at dinadala niya ako, gusto niya pong mag-Japan. So hindi natuloy dahil nga po nabuo ako. So yun yung parang gusto niyang gawin. Parang yun ang magiging sagot para daw matuloy yung pag-Japan. Nalaman ng Mama Bob. Pinigilan niya. Pero hindi ikaw yung huli. I mean, kung ikaw yung panganay sa babae, may mga sumunod pa. Marami, ma. O hindi naman binalak na ipa-chugs din yon. Hindi ko na po alam. Pero meron po akong nakilalang isang kapatid ko sa kanya na pina-adapt din po sa ibang magulang. May namita ko. Yan, maayos din po ang buhay niya ngayon.
Yun na lang yung pinagpapasalamat mo, no? Na may sumalo sa'yo. Oo oo naman. Alam niyo po, sa totoo lang, madalas nagsasabi sa akin, ang swerte-swerte ng nanay mo sa'yo, ni Mama Bob daw, ang swerte-swerte ng Mama Bob mo sa'yo. Binigyan mo siya ng magandang buhay. Ang lagi kong sinasagot, ako yung swerte. Dahil si Mama Bob yung naging nanay ko. Kasi di ba, ako hindi naman po alam ng lahat na binalak akong ipa-abort nung biological mother ko and si Mama Bob yung nagligtas sa akin. Oo. So kaya nga yung iba, dahil sa lagi mong pinupush yung Mama Bob mo, yung closeness ninyo. Kaya nung nawala si Mama Bob, parang, ano na si Angeline? Alam mo ma, yung mga malalapit sa akin, ganyan ang tanong sa akin nung nawala ang mama. Ganyan. Paano na si Angeline? Paano si Angge? Halos lahat nung nakiramay, nung wake nung mama ko. Kasi kahit ako, hindi ko alam eh. Parang kahit, alam mo yun ma, hindi ka inihanda ni Mama Bob? Hindi ko masabi pero parang. Kasi nung pandemic po, halos lahat tayo nasa bahay lang. Wala naman masyadong work, di ba? So madalas kong naririnig sa kanya, every time manonood siya ng TV, laging may namamatay sa COVID, ganyan. Sabi niya, dami nang namamatay sa COVID. Parang gusto ko na rin mamatay. Nagsalita siya ng gano'n na parang ako parang binaliwala ko pa nga. Sabi ko na lang sa kanya, ba't mamamatay ma? Kaya nga inaalagaan ka. Yung bawal lumabas, di ba? Mamamatay, gano'n. Parang ayokong seryosohin. Tapos yun, after mga ilang buwan po yun yung time na na-hospital na si Mama. And ano po yun, Mama Oji, almost 2 months po kami sa ICU noon. So kahit na may tinatanggap akong work, para lang yung, alam niyo yun, para makalabas lang, makahinga, ganun. Tatanggap po ng work sa ABS. Basta sa studio lang, tanggapin ko yun. Tapos babalik ako ng hospital, ganun ulit. Ako ulit yung babantay. Kasi ayokong magbantay ang ibang tao. Gusto ko ako. Doon ako natutulog sa labas ng ICU. Dami ko nga naging friends doon eh. Mga nagbabantay din. So ngayong wala na si Mama Bob, may obligasyon ka pa rin ba na kailangan mong ibigay sa biological mom mo or sa mga kapatid mo? Sa obligasyon kasi, hindi ko alam kung may obligasyon ako sa kanila. Kasi unang-una meron na po akong sariling pamilya. Siyempre, ang priority ko po yung mga bata. Siyempre, di ba? Tama. Pero ngayon, pag nagme-message naman ng nanay, parang kalmado naman. Maayos na nangihingi? Yes, may mga ganyan pa rin. Hindi ko lang talaga magawang mag-reply agad, Kasi nga, sumasama yung loob ko pagka gagalit siya sa akin eh. Kasi parang bakit dahil sa pera? Parang ito pa rin yung pinag-aawayan natin. Ayoko siyang sagutin. Siyempre, nanay ko ayokong bastusin kahit na may narinig ako sa kanya dati na hindi ko nagustuhan, kamamatay lang ng Mama Bob. Na hindi mo ba naisip? Ito yung sabi niya sa akin sa message. Hindi mo ba naisip na baka kaya nawala ang Mama Bob dahil yung obligasyon mo dapat para sa akin na? Tama ba yun? Parang ganun. Parang mali. Or, di ba yung pwedeng, since wala na si Mama Bob, baka pwedeng kami naman. May ganun ba? May obligasyon na salita eh. May ganun Kaya hindi ko magawang mag-reply. Meron ka bang wall sa kanila or sandali? Yung hindi pwedeng ganito lagi? Yes, ganyan oo. Meron ka bang ganong talak sa kanila? Wala akong sinabing ganun. Pero yung hindi ko pag-reply feeling ko naman maiintindihan na nila. Saka kung nagtatrabaho man ako ng maayos, gusto kong mabigyan ng maayos na buhay. Siyempre yung dalawang bata, si Silvio at Sylvia. Yung ganun. And si Nonrev naman, nag-work din naman siya. So kaming dalawa yung nagtutulungan. Ang ayoko lang yung bakit parang lahat kayo, parang obligasyon ko, parang ganun. Hindi ko naman pinupulot ang pera, syempre. Pero hindi ako madamot. Kung meron akong ibibigay ko. Minsan nga, kahit hindi kayo humingi kusa ako ibibigay yun Walang remorse yung mama mo na parang ibinenta ka niya, tapos nangihingi siya. I mean, sorry pero wala ba siyang pagsisisi na, or yung hiya sa'yo na, sorry anak kung naibigay kita? Walang ganun? Yung unang-unang pagkikita po namin, dun ko narinig. Kasi iyak siya ng iyak Hindi ko pa siya kilala na siya si Nanay Susan. Yung nasa harap ko. Yung biological mom. Oo, yung biological mother ko. Hindi ko pa alam. Kasi nga unang-una, hindi ko po alam ang itsura niya. Wala naman akong picture na nakita nung bata ako. Basta ang alam ko lang pong pangalan ay Susan. Rosemary ang real name, ganun. So, iyak na iyak, ganyan. Tapos, sabi niya, marami daw siyang dinadalang problema nung time na yon, kaya niya nagawa yon. Hindi sila okay ng tatay ko. Kaya po ako ibinigay kay Mama Bob. Eh, yung sa 10,000 pesos, tinanong ko din yung sa kanya, totoo ba yung may 10,000 kapalit? Sabi niya, oo, totoo naman. May 10,000 na kapalit. Ganun lang kasimple ang oo, totoo. Opo, tapos umiyak siya habang sinasabi niya sa akin. Umiyak siya noon. Tapos syempre ako, dahil masyadong emotional na talaga, naiyak na rin ako. Kasi syempre, ito yung lagi kong naririnig na pangalan siya pala yung tunay kong nanay. Alam mo yun, yung parang bumalik ako sa pagkabata, kahit hindi ko siya nakilala, yun na yun So, wala ba sa mga kapatid mo yung medyo, buti pa itong kapatid ko matino or maayos? So ito muna tutulungan ko. May ganun ka? Meron pong isang kapatid ko kay Nanay Susan, babae din. Lumapit po sa akin kasi gusto niyang
na mag-abroad. So kahit papano, tinulungan ko nakapag-abroad naman. So siya yung sinasabihan ko na sana tulong tayo, yung hindi ako lahat. Kasi gusto ko syempre, yung mga kapatid ko kay Nanay Susan, yung pag nakapagtrabaho kayo, palagahan nyo yan. Kasi at the end of the day, kayo din yung tutulong kay nanay. Kasi wala na rin pong asawa yung nanay ko. Ang problema lang kasi Mama Ogie, halos lahat ng mga kapatid ko medyo hiwa-hiwalay. So hindi talaga magkakasama halos. Kasi may ibang mga pina-adapt. Nasaan dito yung tatay mo? Maagang nawala ang papa ko eh. Kasi di ba nanalo ako ng Star Power 2011? Nawala ang papa 2013. Nung mawawala na ang papa ko, nasa ospital po kami, pinapunta ko ang Nanay Susan. Yun lang yung kaisa-isang pangyayari sa buhay ko na naranasan ko magkaroon ng buong family. Pero si Papa 50-50 na po nun eh. And hindi na po siya nagigising. So na-happy ka nung parang kayo nagkaroon ng reunion? Naiiyak ako na naiiyak kasi syempre yung Papa ko nag-aagaw buhay. Tapos umiiyak ang Nanay Susan. Nandun lang ako sa gilid. Tinitignan ko silang dalawa na parang sayang. Sana naabutan pa ni Papa kahit papano na magkita sila na magkaayos. Kasi alam ko po habang lumalaki ako hindi sila okay eh. Hindi talaga sila maayos. Pero nung nanalo ka sa Star Power noong 2011, mas nag-reach out sila sa'yo para mag-ask. Yes ma, nung medyo naging close kami. Yan, may araw na i-date ko si Nanay Susan, kain kami sa labas, ganun. And pag may time din po, mag-grocery para sa kanila. So right now, kumusta ang relasyon mo sa Madir mo? Kay Nanay Susan, okay naman kami ma. Yun lang, yung alam ko naman na po na naiintindihan na nila kung minsan hindi ako nagre-reply. Baka may nasabi na naman siyang okay. Nakakaloka. Ganun. Nakakaloka yung istorya mo, no? Alam mo, Mama Ogie, kaya din wala akong middle name. As in, Angeline Quinto lang. Laging tinatanong yan eh. Di ba sa bangko? Sa mga passport mo? Angeline Quinto lang. Kasi, pag nagkaroon po ako ng middle name, ang Mama Bob at ang tatay ko, parang magkapatid. Kasi pareho sila ng middle name eh. Ganun lalabas. Opo. So, nung pinanganak ako, inayos lahat ng Mama Bob. Kaya Angeline Quinto lang po yung name ko. Ngayon may pamilya ka na. Ano iniiwasan mo mangyari? Iniiwasan kong mangyari, ma, yung mag-away kami ni Nonrev. Kasi bilang mag-asawa, parang hindi siya maiiwasan, di ba? And ayokong makita ng mga bata. Pangalawa, yung may mga special events sa school ni Silvio na hindi ako makakapunta. As long as kaya ko pong gawa ng paraan, kahit may trabaho ako, lunch break, hindi ako kakain, kailangan kong pumunta sa school ni Silvio. Halos ganun po yung ginagawa ko. Ayoko kasi na si Nonrev lang yung nandun, syempre. Matatandaan yun ng bata. Bakit wala si mama? Kasi kami po ni Nonrev, pareho kami na lumaking separated ang magulang. Si Nonrev din ganun. So yun yung lagi naming pinag-uusapan na sabi ko sa kanya, sana lagi tayong maging buo. Ano man ang hindi pagkakaintindihan sa mga nangyayari sa atin, sana napag-uusapan agad, naayos agad. Parang yun din yung hugot naming dalawa. Kaya gusto namin ng maayos. Hindi man malaking pamilya, pero maayos, kompleto, buo, ganyan. Anong take ni Nonrev or may pinapaya ba si Nonrev sa'yo tungkol dun sa family mo? Nabubuhusan mo ba siya ng... Oo naman, ma. Pagka gano'n na yung nafe-feel ko sa nanay ko, siyempre, siya lang naman yung parang best friend ko sa bahay. Na, babe, ito na naman. So, babasahin niya na naman yung message. Sabi niya, palipasin mo lang. O, ayos din yan. Ganun lang. Pero never, yun ang gusto ko sa kanya, never siyang nagsalita ng hindi maganda. Ng gatong. Yes. Sa nanay ko, never ko pong narinig yun. Basta ang lagi niya sinasabi, ilipas din yan. Bigyan mo lang ng time. Diba, dati na, alam mo na, naging controversial si Nonrev, meron siyang anak din. Paano yung dynamics mo with his kids? Ang maganda po dun, ma, kasi before pa kami ikasal and yung kakakilala pa lang namin as boyfriend-girlfriend, sinabi niya na sa akin. So, yun naman yung, ay, honest naman itong tao na to. Mukhang mabait may naman. dalawang anak ako. Pero hindi ako kasal. Yun, open naman kami sa ganun, ma. And alam niyo po, yung isang anak ni Nonrev na babae, yung panganay niya sa babae, close na close kay Silvio. Pag walang pasok, yung dalawang ate ni Silvio nasa bahay po namin. Ay, nakakatuwa naman. And pag gumraduate nung March, punta si Nonrev. Yun naman po ang isa sa natutuwa din ako kasi very close po yung mga anak ni Nonrev sa mga anak namin. And ikaw bilang stepmom, nararamdaman ko din parang nanay nila ako pag nasa bahay diba? sila. Kasi, syempre, magpe-prepare, maghahanda ka ng pagkain. O, kain na kayo. Sabay-sabay sila. So, si Silvio, ayaw kumain pag hindi kasabay yung mga ate niya. Sisimba kami, kakasama. Galing ng dynamics ng magkakapatid. Opo. Kasi gusto ko rin, alam mo yun, na para sa akin kasi kahit magkaiba naman yung nanay, gusto ko lumaki si Silvio at Sylvia na alam nilang meron silang kapatid or ate na kakampi nyo yan. Pag lumaki kayo, ano man ang mangyari, kakampi nyo yung dalawang yan. So ngayon nagpo-produce ka ng pelikula mo, Angeline, syempre ang tingin ng biological mom mo and your siblings, mayaman.
to see. Ang ate ko. Mayaman talaga ako, ma. Sa pagmamahal. Kasi nag-produce si Angeline Quinto ng Happy Homes ni Dayan Hilario. So, ang tingin ng mga kaanak mo, ayan, mukhang paldo-paldo si ate Grabe naman yung paldo-paldo, ma. Producer na Ang grabe naman yung paldo-paldo. Oo. Sapat lang. Oo. Sapat lang po. Dream ko kasi yun, ma. Dream mo mag-produce? Yes, dream ko talagang makapag-produce ng pelikula, ng concert. Talaga? Oo. Kasi feeling ko, ma, pag tumanda na rin ako, pag nahirapan na ako kumanta, gusto ko yung mga bagong generation ng mga singers. Parang tutulong din ako sa kanila para sa mas malalaking dreams nila. Ganyan. Manlakas ng loob ni Angeline Quinto mag-produce ng Happy Homes. Gaano kakabilib sa pelikula mo? Ay, grabe naman yun, ma. Siyempre, bilib naman ako sa pelikula ko. I mean, siyempre, para sugalan mo to. Yes. Para yung pera, ilagak mo dito. So, ganun kabilib si Angeline sa project. Kasi, ma, sinusulat pa lang tong istorya na to. Alam kong magugustuhan ng tao. Alam kong magugustuhan ng tao. Kaya din siguro po na isip ko na maging co-producer ng pelikula. Since management ko din po sila. Ang creative din. Parang, kailan ko pa uumpisahan? Bakit hindi ngayon? Alam ko naman po, kasi marami din nagsasabi na mahirap gumawa ng pelikula sa panahon ngayon. Kasi halos konti na lang ang nanonood sa mga sinihan. Kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. Di ba, ma? Saka, itong movie namin, yung Ang Happy Homes ni Dayan Hilario, kwento siya ng pamilya So, naniniwala pa rin ako na yung mga Pinoy, alam kong darating yung time na babalik lahat ulit sila para makapanood ng mga pelikula sa sinihan. Kasi nung bata ako ganun. Laging, di ba, kapag may bagong pelikula, manonood kami ng mama ko sa sinihan. So, umaasa pa rin ako na mangyayari po ulit yun. Fan ka ba ng Pinoy movies? Opo naman, ma. Ever since? Opo naman. Ang hindi ko makalimutan na napanood namin ng mama ko sa sinihan, syempre kami dalawa lang lagi. Sa Recto pa, sa malapit sa Isitan. Darna. Ni Miss Anjanette Abayari. Yung Darna niya. Itong pagpuproduce mo ng pelikula, check na to sa bucket list mo. Yes, ma. Since nag-produce ka na, tama na yon. Next na nasa bucket list mo na ang after nitong movie, concert ko, ma. Concert mo na. Concert ko kasi 15th year ko po next year. So gusto kong magkaroon ng magandang celebration para sa 15th year ko. Kasi nung nag-celebrate po ako ng 10th year ko, ma, pandemic days noon Pero tinuloy pa rin namin kahit online shows yung concert na ginawa ko. Okay. Saka maalam mo, na-enjoy ko ang pagpuproduce kasi ang dami mong nabibigyan ng work. Actually, that's number one. Akala kasi ng iba, logic ka. Pero hindi nila alam, hindi mo naman ito isinugal na natalo ka sa casino. Yes. Parang nagbigay ka ng trabaho sa mga tao. Oo, ma. No? Ewan ko, parang galing. Kasi minsan, pag break time namin sa shooting days po namin, siyempre ikot-ikot ako dun sa tenement. Kung saan kami nagsushoot. So nakikita ko yung mga crew. Minsan may nakikita akong crew, ka-video call yung mga anak niya. Alam mo yun, yung parang dun pa lang, panalo ka na yung makapagbigay ka ng maraming trabaho dito sa mga tao na to. Natuwa lang po ako kasi first time ko nga mag-produce and nakita ko na ganun pala karami yung tao nagtatrabaho sa isang production. So bago sila mag-shopping, manood muna sila. Yes, syempre mo kapag Pasko may Christmas bonus. Diba? Sayang, magkano lang naman po ang sine. Paano kung kasama mo pa yung family mo, mga barkada mo? Papasalamat na po ako sa kanila. This is GP, General Patronage Team. PG-13 po. Wala kang nang hugot kung bakit ang pamagat ng pelikula mo ay Happy Homes. Dahil nga, yun ang wish at yun ang gusto ni Angeline sa tunay na buhay. Meron bang may kaugnayan ba yun? Feeling ko nga po, tumugma lang. Tumugma lang din dun sa story talaga ng movie namin. Kasi ako, kahit hindi naman ako lumaki na kompleto ang pamilya, di ba? Never ko naranasan ng magsama ang nanay at tatay na kasama ko. Pero dahil si Mama Bob, yung alam mo yun, yung sobrang grateful ko kasi si Mama Bob talagang binigay sa akin lahat. Alam mo yun, Witness ako. Alam mo, hindi lang yan sa usaping pera Bukod dun yung oras ni Mama Bob, yung pagmamahal ng Mama Bob sa akin, na parang hanggang ngayon, pag nalulungkot ako, yun na lang yung inaalala ko, nawawala yung lungkot ko. Yung lagi niya sinasabi na huwag mong papabayaan yung trabaho mo at higit sa lahat yung pamilya mo pag nagkaroon ka ng pamilya. Yun ang sa utak mo. Yes po. Sa mga kwento mo, somehow, meron kang dapat palang ipagpasalamat sa biological mom. Exactly, ma. Ibinigay ako kay Mama Bob. Alam mo, ma, sa buhay ko ngayon, lahat yan na naisip ko na at napagpasalamat ko na. Kasi minsan, syempre, hanggang ngayon naman na may sarili na akong pamilya, tumatakbo pa rin yan sa isip ko madalas. Parang sabi ko, asaan kaya ako ngayon?
ngayon kung hindi ko nakilala si Mama Bob na nanay ko. Baka hindi ko rin po naramdaman yung ganong pagmamahal. Baka hindi ko rin naramdaman yung ganong pag-aalaga ng nanay. Kasi hindi naman si Mama Bob yung nagdala sa sinapupunan niya para sa akin, di ba? Hindi niya ako dinala sa sinapupunan niya. Pero yung pagmamahal talaga ng mama ko na hanggang ngayon na naalala ko po. Kaya sa bahay namin, pag nagdadasal kami, si Silvio, kilala niya si Mama Bob, si Lola Bob, kasi yung picture ng mama. Bakit wala po si Lola Bob dito? Yun yung hirap explain. Kasi nasa heaven na siya. Kasama po siya ng mga angels. Ganyan, ma. Kaya din Silvio at Sylvia, ang pangalan ng mga anak ko. Dahil ang real name ng mama ko ay Sylvia. Pero dahil po ang unang binigay sa amin ni Nondev ay lalaki, kaya Silvio. Anong best lesson ang naituro sa'yo ni Mama Bob na bit-bit mo hanggang ngayon? Magpatawad. Magpatawad ba? Kasi yung nangyari naman sa buhay ko, talagang ang hirap din intindihin. Kumbaga, baka kung sa ibang tao nangyari yun, hanggang ngayon may galit sila. Di ba po? Pero kasi si Mama Bob, never ko rin po siyang nakitaan na nagalit sa biological mother ko. Kahit mas alam niya yung mga nangyari dati, gusto kong ipa-abort. Lahat po yun pinatawad ko na ibinigay ako kay Mama Bob para ipaampon. Lahat yun pinatawad ko. Kasi ayokong habang dumadaan ng bawat taon, meron akong mabigat na dinadala sa dibdib ko at para pa dun sa biological mother ko. Parang hindi ko din kaya. Baka din po kasi may mga sariling dahilan ang Nanay Susan, kaya din nagawa yun. Kagaya nga po ng sabi niya, talagang blessing pa. At nagpapasalamat pa po ako sa nanay kasi binigay niya ako kay Mama Bob. Correct. Ano ang natutunan o na-realize mo sa buhay? Simula po nung nagka-family ako, na lagi silang una. Palaging unahin ng pamilya. Kasi alam mo yun, syempre sa trabaho natin, yung pag may trabaho, hanggat kaya mo, gagawin mo yan Pero ayokong dumating yung time na nakakalimutan ko na pala yung family ko dahil inuuna ko yung trabaho. Pwede naman na pagsabayin or pwedeng kung may mga special na okasyon, baka mag-no muna ako sa work. Dati hindi ko naman ginagawa yun, pero simula po nung nagkapamilya ako, palaging unahin family ng pamilya first. Pag family kasi talagang maano sa puso ko yan pag sinasabing family Siguro ang masasabi ko lang, wala namang perpektong pamilya. Kung hindi maayos ang family nyo ngayon, kung hindi maayos ang mga magulang ninyo, lalo dun sa katulad ko na ampon, yung mga adopted, kasi kagaya ko nung nalaman kong adopted ako, parang nagalit ako Darating yung time na mas marirealize po nila na dapat silang mas maging grateful. Mas maging grateful kayo kasi dalawa na yung magulang ninyo. Dalawa na yung nanay at tatay, di ba? Parang ganun. And lalo na kung yung kumupkop sa inyo yung tamang tao na ibinigay. Kasi yung time, yung oras, yung pagmamahal, pinaaral kayo, pinapakain kayo, dun pa lang sobrang blessed na kayo. And kahit anong mangyari, sa magulang, lagi niyong patawarin. Kung nagkamali man ng magulang ninyo, lagi niyong patawarin. Kasi magulang niyo pa rin yun Kasi lagi kong iniisip, kung hindi rin dahil kay Nanay Susan, hindi rin ako nabuhay dito sa mundo. Siya rin yung nagsilang sa akin para mapunta kay Mama Bob. Ano patak mo? Gas, mantika, talent, panahon, ganda. Ikaw na. Happy New Year! Happy New Year! Ito ang pamilya ko. Dito kami masaya. At ipaglalaban ko sila. Lahat ng mga taong katulad ng pinagdadaanan natin, kapit-bahay natin. Paano tayo magiging masaya kung ibang tao hindi masaya? Ate Dayan, ano na pong mangyayari sa Happy Homes?